Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Ako po si Janeline Arcelias Intoy, the Chairperson of Pistalis Agriculture Cooperative of Hampang, Argao, Cebu. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino Radio Program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Muli magandang araw po mga ka-agri, ito ang Maunlad na Pilipino kung saan nahihatid namin ang kaalaman, balita at talakayan na iikot sa sektor ng agrikultura. At syempre bago po ang lahat, no? Sa lahat po ng mga naipagmamalaki po natin sa buhay natin, di po makakapantay yan sa unang dapat nating kausap sa bawat araw po na ipinapahiram lang sa atin. At yan po ay ang ating pag-anyaya sa inyo sa isang panalangin. Panginoon, sa gitna ng aming mga iniisip at alalahanin, kayo po ang aming kanlungan. Punuin po ninyo ang aming mga puso ng kapayapaan at ang aming isip ng kapanatagan. Tulungan mo po kami magtiwala sa inyong mga plano at huwag pangunahan ng takot o pag-aalala. Naway gabayan niyo po kami, Lord, sa bawat na hakbang na aming tatahakin at ipaalala po na hindi kami kailanman ninyo iiwan. Tinataas rin po namin sa inyo ang simula, kabuuan hanggang napag ng programang ito po. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ng inyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, para sa pagpapahalaga sa pamilya, sila po ang ugat ng ating lakas at pagkatao. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Ella Arsiaga at ngayon po ay araw ng Sabado, 18 sa buwan ng Hulyo, taong 2026. Dahil po dyan, welcome po namin kayo sa Season 8, Episode 29 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At sa mga kakatune in pa lamang po sa mga ano po natin dyan, no? Bago po nating kumbaga, napadpad lang po sa pakikinig sa ating program or sa mga dati na accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph at ganyan din po sa pamamagitan ng Facebook sa 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page and of course sa talapitang 702 sa AM band. At nais din po nating batiin ng mga ilan sa ating mga masusugid at kapakinig. Nanguna na nga po dyan si Ma'am Marlo Barbosa de Osera. Yan, salamat sa Diyos at sa pag-uulan po natin recently. Nadadagdagan po yung laman ng ating mga dam. Yan, good morning daw po sa lahat. At may isa po bumabati sa atin na tumutugon sa pangalang John Enriquez. Yan, good morning po sa lahat. Thank you po ka John sa inyong message. Ganyan din po from Sir Epifanio Salvador, good morning, share and listen on PM Radio na ating personal missionary radio. At blessed Saturday morning po from UCCP, I guess, opo, UCCP Buena Vista ng General Trias City sa Cavite. Hello po. At ganyan din dahil dyan, good morning po sa lahat ng mga taga Dasmariñas sa Cavite. Yan. And great is the Lord. Wonderful and winnable Saturday morning everyone. Mula po yan kay Sir Ronald Young. Good morning po. Blessed day. Amen. Yan ay galing naman po or mensahe mula kay Ma'am Jennifer Arile Cristalino sa Tingin. Yan. Maganda umaga din po kina Lorna Rogador Rint. Meron pa po ba tayo? Ayun, Euphorcina Bernardino, good morning po. Ma'am Evangeline Manggubat, Presi Mitra, maganda umaga po. Nag-iwan din po ng mensahe si Ma'am Dulce Alicante. Magandang araw po Miss Ella at sa lahat ng nakikinig.
Yun. Sir Federico Termulo Jr., good morning din po sa inyo. Magandang umaga po, MNP, sabi niya. At mula po kay Ma'am Irene Salonga, good morning po Ate Ella and to all listeners ng MNP. Good morning po, watching from Linwood, Washington State. Yun, God bless po sa lahat. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Emmy Pagio Teodoro. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Hopefully wala po kaming na-miss out sa mga nag-iwan ng kanilang mensahe. And sa inyo po lahat na nakikinig sa atin ngayong oras na ito, napapasalamat po kami sa inyong time na gumising ng maaga or nagising ng maaga. Pwede pong nagising ng maaga, yan po. At dahil dyan, syempre may hatid po kaming napapanahon. Literal ho talaga para sa inyo dahil ngayon nga pong buwan ng Hulyo ay ang atin pong tinuturing or isa sa mga kinikilala po na observances po natin ay ang National Disaster Resilience Month. So, kung hindi po kayo masyadong aware, meron po tayong yearly po na with the Department of Agriculture, meron din po tayong mga active na participation in line with this. So, naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Yan po ang tema ng ating NDRM 2026. And in line with that, makasama po natin ang OIC Chief ng Field Programs Operational Planning Division or FPOPD ng Department of Agriculture Central Office para po sa National Disaster Resilience Month. Siya po ay walang iba kundi si Ma'am Ping. Ma'am Perla or Ping Hines. At bukod po dyan, yan, sa ating mayamang talakayan at napapanahon, sabi nga po natin na talakayan, tunghayan din ang Regions on the Go. Yan po yung mga segment natin na nire-rundown natin para matatandaan po natin yung flow. Yun, yung Regions on the Go, hatid po yan ng ating mga kasamahang farmcasters at ang unlad komunidad. Yan, katuwang po natin dito ang DA Philippine Rural Development Project at ang ating Agri-Trivia segment. Yan, hello po kay Ma'am Ira Cruz at ito po ang batid ba ninyo. Siyempre, lahat po yan hatid namin sa inyo isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At ngayon, narito naman ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go. 77 magsasaka mula sa General Mamerto Natividad sa probinsya ng Nueva Ecija ang sumailalim sa Philippine Good Agricultural Practices o PhilGAP at Marketing Strategies Training noong Hulyo 2, 2026 sa Municipal Event Center bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng Department of Agriculture sa ligtas, dekalidad at napapanatiling produksyon ng mga produktong agrikultural. Ang pagsasanay ay pinangunahan ng Regulatory Division sa pamumuno ng Division Chief na si Dr. Sandra D. Bacay at ang Assistant Division Chief na si Ms. Marlene G. Velarde, katuwang ang Office of the Provincial Agriculturist ng Nueva Ecija sa pamamagitan ng Provincial PhilGAP Coordinator na si Evelyn Santos at ang Office of the Municipal Agriculturist ng General Mamerto Natividad sa pangunguna ng Municipal Agriculturist na si Mr. Fernando M. Del Parto Jr. Tinalakay sa pagsasanay ang mga pangunahing prinsipyo at pamantayan ng PhilGAP at ang proseso ng pagkuha ng PhilGAP certification. Binigyang linaw din sa talakayan ang epektibong marketing strategies na makakatulong sa mga magsasaka sa pagpapalawak ng kanilang pamilihan, pagdaragdag ng halaga ng kanilang produkto at pagpapataas ng kanilang kita. Sa pamamagitan ng pagsasanay na ito ay inaasahang magiging handa ang mga kalahok sa pagpapatupad ng ligtas at dekalidad na agricultural practices, pagkuha ng PhilGAP certification at ang paggamit ng makabagong estratehiya sa pagmemerkado. Bahagi ito ng patuloy na layunin ng Department of Agriculture na mapaunlad ang kabuhayan ng mga magsasaka, mapataas ang kanilang pagiging kompetitibo at higit pang palakasin ang sektor ng agrikultura sa Nueva Ecija. Melody Alejandre para sa Agribalita, Central Luzon. Inilunsad na benteng bigas sa Tanay Rizal, sinoportahan ng DA4A. Inilunsad na ang benteng bigas meron na rice project sa Tanay Rizal, katuwang ang Department of Agriculture 4 Calabarzon o DA4A, Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD, National Food Authority o NFA, Food Terminal Incorporated o FTI, at lokal na pamahalaan ng nasabing bayan noong 2 ng Hulyo. Sa ilalim ng proyekto, mabibigyan ng prioridad ang mga nasa vulnerableng sektor tulad ng senior citizen, solo parent, PWD,
miyembro ng 4Ps, mga magsasaka, mangingisda, minimum wage earner, mga benepisyaryo ng walang gutom program, public teachers at non-teaching staff, at mga transport group na mapagaan ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng abot-kayang halaga ng bigas. Ayon kay OIC Regional Technical Director Engineer Romelo Reyes, ang inisyatibong ito ay hindi lamang ukol sa pagbibenta ng bigas, kundi pagpapakita ng malasakit, pagkakaisa at paninindigan na ang bawat pamilya ay nararapat na magkaroon ng pagkakataon na makabili ng dekalidad at abot-kayang pagkain. Layo ng aktibidad na matulungan ang 1,000 benepisyaryo sa Tanay Rizal habang pinahihintulutan naman ng bawat residente na makabili ng hanggang 10 kilo ng bigas bawat araw na may kabuuang limitasyon na 30 kilo. Bukod dito, namahagi rin ng lokal na pamahalaan ng libreng gulay sa mga mamimili bilang karagdagang suporta. Samantala, inaabisuhan naman ang mga benepisyaryo ng proyekto na magdala lamang ng valid ID na nagpapatunay na sila ay kabilang sa naturang sektor upang makapagparehistro sa naturang programa. Ako si Lovely Annie para sa Balitang Sakahan. Idinaos ng Agriculture and Fisheries Resources Research Extension Development Network o AFREDEN Western Visayas ang kauna-unahang pulong ng lahat ng mga kasaping institusyon upang palakasin ang ugnayan sa pananaliksik sa agrikultura at isulong ang mga solusyon na kabatay sa agham para sa sektor ng agrikultura at pangisdaan sa rehiyon. Dumalo sa pulong ang mga kinatawan mula sa state universities and colleges, mga institusyon nagsasagawa ng pananaliksik, Agricultural Training Institute o ATI, at Bureau of Agricultural Research o BAR. Ayon kay Director Dennis R. Arpia, ang Regional Executive Director ng Department of Agriculture at AFREDEN Western Visayas Chairperson, mahalaga ang pananaliksik sa pagpapataas ng produktibidad sa agrikultura at sa pagtugon sa mga hamon sa agrikultura sa pamamagitan ng mga pamamaraang nakabatay sa agham. Sinabi naman ni National AFREDEN Co-Chair at DA BAR Director Cecilia C. Gascon na layunin ng network na higit pang palakasin ang pagtutulungan ng mga kasaping institusyon sa pamamagitan ng pagbuo ng pananaliksik na tumutugon sa aktwal na pangangailangan ng mga magsasaka, mangingisda at iba pang sektor. Samantala, binigyang diin ni National AFREDEN Co-Chair at DA-ATI Region 6 Director Remelin R. Recoter ang kahalagahan ng pagkakaisa, inobasyon at paggalang sa katutubong kaalaman at mga nakaugaliang pamamaraan upang maisulong ang napapanatiling pag-unlad ng agrikultura. Nagbahagi rin ang mga kasapi ng mga ulat hinggil sa kanilang mga isinasagawang programa, tinalakay ang mga prioridad na larangan ng pananaliksik at muling pinagtibay ang kanilang pangako sa sama-samang pananaliksik upang mapabuti ang produktibidad, katatagan at pagpapanatili ng sektor ng agrikultura at pangisdaan sa Western Visayas. Para sa Maunlad na Pilipino, Georgia May Cordova, Department of Agriculture, Western Visayas. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At para po sa edisyong ito ng Maunlad na Pilipino, ikinagagalak po nating makasama ang woman behind DA's DRRM. Ano ba ito? Makasama po natin ng OIC Chief ng Field Programs Operational Planning Division ng Department of Agriculture dito po sa Central Office. Ma'am Ping, welcome po sa ating program na Maunlad na Pilipino. Salamat po sa pagpapaunlak sa atin ngayong araw na ito. Kamusta po kayo? Magandang umaga, Miss Ella, no? Magandang umaga po sa ating lahat. So, okay naman po. Okay naman tayo ngayon. Thank you so much po once again for giving us the time. At nice po nating malaman along with our listeners po, ano po ba yung tema ng ating, syempre papakilala din natin, ano ba yung NDRM this year and yung mensahe po nito sa publiko? Sa lahat po na nakikinig sa programang ito, no? So, ang NDRM or the National Disaster Resilient Month, ngayong taon, ang tema nito ay naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. So ito ay sumasalamin sa Whole of Nation approach o pamamaraan na nagbibigay diin sa maagap at buong taong paghahanda natin sa sakuna at sama-samang pagkilos ng lahat ng sektor ng lipunan. So nangangahulugan ding dapat laging handa at mabilis tayong kumilos. Ang kumikilos or yung may responsibilidad, kundi
pati lahat ng mga lokal na pamalaan, pribadong sektor, ang ating mga magsasaka at mangingisda, no? At yung komunidad sa sama-samang paghahanda at pagtugon sa iba't ibang uri ng kalamidad at particularly sa ating sektor. So, ang higit sa lahat, ang temang ito ay nagpapaalala na ang katatagan ay hindi lamang nasusukat sa kakayahang tumugan sa ating sa mga sakuna, kundi pati sa ating kahandaan bago pa man ito mangyari. Ayun. So, yan po yung parang pinaparating nung ating NDRM month kasi every year po ito talagang observance na ito sa atin. Opo. So we're glad that through your office po dito sa Department of Agriculture ay talagang lagi po nating naipapakita na tayo aktibong kasapi po nito. At dito po sa ating kasunod na katanungan, Miss Ping, bakit po ba mahalaga din na maging kabilang or bakit nga po ba kabilang ang sektor ng agrikultura sa mga pinakaapektado ng kalamidad? Paano po sa benepisyo most especially ng mga hindi po masyado familiar or parang siguro hindi nila naiisip on a random day? Oo. So, ang sektor ng agrikultura ay kabilang sa mga pinakaapektado talaga ng kalamidad dahil direkta ito nakadepende ito sa mga klima, panahon, lupa at tubig. Alam mo naman, binubuo yan bago yung mga pananim natin. Binubuo ng ganyang mga aspeto. So, kapag may bagyo, tagtuyot, pagbaha, pagputok ng bulkan o paglaganap ng peste at sakit, agad naaapektuhan ang produksyon ng pagkain at kabuhayan ng ating mga magsasaka at mangingisda. So siguro medyo i-specify ko lang no kung yung ilan sa mga pangunahing dahilan kung bakit isa sa pinakaapektadong sektor ang agrikultura at pangisdaan. So dahil dito sa number 1 is yung direktang nakalangtad sa kalikasan. So karamihan sa ating mga sakahan, palaisdaan, so mataas din ang panganib sa climate change. Ang madalas at matitinding bagyo, matagal na tagtuyot, nagpapababa ng ating ani at nagpapataas ng panganib sa produksyon. So eventually naapektuhan yung ating seguridad sa pagkain, yung ating food security, no? Kapag bumaba ang produksyon ng agrikultura at pangisdaan, maaaring magkaroon ng kakulangan sa supply ng pagkain at pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. For our next question po, Ma'am Ping, na ano po natin dun sa previous yung binanggit na talagang mararamdaman na ng ating publiko yung kahalagahan nito kapag na-affect na natin yung source ng pagkain natin syempre. Sino ba namang gustong nagugutom? At dahil dyan, meron po ba tayong mga programa ng kagawaran ng agrikultura upang mapalakas ang kakayahan ng sektor po laban sa epekto ng climate change at iba pa po nating mga sakuna? Yes, oo. Tama ka dyan, Miss Ella, no? Talagang affected yung ating food security pag talagang tinamaan na yung produksyon, yung ating mga crops and other agricultural commodities. So, upang mapalakas ang kakayahan ng sektor ng agrikultura laban sa climate change at iba pang kalamidad, pinapatupad ng kagawaran ang mga programang nakatuon sa prevention and mitigation, preparedness, response, at rehab and recovery. So, kabilang dito ang mga sumusunod. So, number 1, climate resilient agriculture. Ito yung pagsusulong ng paggamit ng climate tolerant at stress tolerant crop varieties. So, isa din yung pagpapalawak ng crop diversification at integrated farming systems at pagsusulong ng climate smart at sustainable agricultural practices. Okay, so yung number 2 na natin, yung early warning at climate information services, no? Ito yung close coordination natin with our DOST Pag-asa para sa ating weather at climate advisories. At itong mga climate advisories na ito yung mga pinamimigay o pinaparating natin sa ating mga magsasaka at mangingisda para sa kanilang kahandaan sa mga paparating na bagyo at mga tagtuyot halimbawa. So yung number 3 natin ay yung disaster risk reduction and management. So ito naman yung pagbuo at pagpapatupad ng mga DADRM plans and policies. Tulad nung halimbawa, yung DADRRM Operations Manual at saka yung Strategic Plan of Actions for Agriculture and Fisheries. So nagsasagawa din tayo ng mga preparedness activities, contingency plans, at yung mga prepositioning ng mga agriculture and fishery inputs pag may mga padating na bagyo at iba pang kalamidad. And also strong coordination with our regional field offices. Importante yon, yung mga concerned national government agencies natin, local government units, at iba pa mga stakeholders.
So yung pang-apat nating programa ay yung rehabilitation and recovery programs. Ito yung pagbibigay ng rehabilitasyon, suportang pangrehabilitasyon sa mga lugar na nasalanta ng kalamidad at dun sa ating mga magsasaka at mga isda na apektado din ng kalamidad. So yung pagpapanumbalik ng produksyon sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga agricultural inputs at technical assistance. At yung pagkukumpuni ng mga agricultural and fishery facilities at mga infrastructures natin. So yung number 5 natin, yung ating mga insurance, yung ating insurance, yung meron tayo yung Philippine Crop Insurance Corporation, yung pag-indemnify nila doon sa mga affected farmers natin, no, na mga insured. And then, number 6 natin is yung financial assistance and credit support. Ito yung programa ng ACPC natin, yung survival and recovery aid or yung sure aid nila. So, ito yung 25,000 loanable amount payable in 3 years with zero interest. So, isa yan sa mga programa ng ating ACPC. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ayaw mo na ba? Ha? Ano ba sinasabi mo? Naisip ko lang kung anong sasabihin sa atin ng kanin kapag sinasayang natin siya. Diba malungkot? Kasi napakahalaga ng bawat butil. Kaya, kanin ay huwag sayangin. Visit the Responsible Facebook page for more information. Hindi madali ang landas ng organiko, pero sa dulo nito, tagumpay ang nakatago. Buhay ng magsasaka, konsumer ay pinapahalagahan para sa kinabukasan. Huwag tayong ihinto sa OA. May rason ng bawat hirap, may halaga sa puso kita umapaw pa. Kaya't huwag nang magkatubili, halina sumama, tayo ay mag-ani. Ang gusto ko ay sobrang okay dito sa yaya, halika na maki. Halina at kumita sa organikong agrikultura. Ikaw ay bahagi ng adhikaing totoo para sa sari buhay. Ikaw ay bayaniyo, hawak kamay, magsimula tayo ngayon sa lupa. May pera, may pagmamahal at misyon. Ang panawag ng panahon, bumalik sa natural. Sa OA ang solusyon. Sa OA, may rason ang bawat hirap, may halaga sa puso kita umapaw pa. Kaya't huwag nang magkatubili, halina sumama, tayo ay mag-ani. Ang gusto ko ay sobrang okay dito sa kaya halika na maki. Halina at kumita sa organikong agrikultura. Para sa bata, para sa lolo at lola, sa mundong protektado tayo ang simula. Ikaw ay kasama rito sa organikong agrikultura. May tunay na kasaganahan. Ang gusto ko ay sobrang okay dito sa kaya halika na maki. Halina at kumita sa organikong agrikultura. Organikong agrikultura. Kinabukas ay sigurado ka. Okay sa katuwang ng ang NOAP. Oo, buntis ako. At ikaw ang ama. Siyempre, sino pa ba? Dapat, high zinc rice ang kanin natin dahil nakatutulong ito sa ligtas at maginhawang pagbubuntis. Tama, maganda rin ang high zinc rice sa mabilis na paglaki ng bata.
Ang high-zinc rice tulad ng NSYNC RC 460, 648, 684 at iba pa ay tumutulong din magpalakas ng resistensya at sumusuporta sa brain development ng mga bata. Visit Be Responsible Facebook page for more information. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ayan, at napakarami pong mga programa na inihahatid ng ating kagawaran. And of course, dito po sa ating mga programs na ito, meron po tayong syempre kaakibat po na gagawin ng ating mga magsasaka. Ano po ba yung mga dapat gawin ng ating mga minamahal na mga magsasaka, Mamping, bago po dumating ang isang malakas na bagyo, let's say? Yeah, oo, Miss Ella. So parang previously na-mention ko nga yung mga advisories, ano. So sa tuwing may paparating na panganib o kalamidad, particular yung bagyo, or tagtuyot or drought, naglalabas ang DA ng abiso, yung mga advisories sa ating mga magsasaka at mangingisda. So ang mga abiso na ito ay pinapublish natin o mahirap publish na lang, FB page ng DA. At pinapakalat sa pamamagitan ng mga emails, gano'n. So, kaisa rin natin ang ating mga DRRM focals sa mga regional offices natin at sa mga attached agencies and bureaus, no, sa pagpapakalat nitong mga advisories na ito. So, para ito yung mapabilis yung pagtugon natin sa mga kalamidad na dumadating. Ang ilan sa mga halimbawa ng advisories na ating mga magsasaka para sa ating mga magsasaka at mangingisda ay yung pag-ani ng mga pananim na maaari ng anihin. Tapos yung paglikas ng mga reserbang binhi, yung mga stocks reserves natin yan, no? Ng mga palay, corn, and vegetable seeds. Then yung mga materyales sa pagtatanim, yung mga bangkang pangisda, at iba pang mga gamit pansakahan o pangisdaan sa ligtas at mataas na lugar na hindi maabot ng baha. Kasi kadalasan, pag naabot ng baha, so yung mga kagamitan na yan at yung mga seed reserves na yan nasisira. So yung paglalaan din natin ng sapat na pagkain, tubig at gamot para sa ating mga hayop na ililikas. So kumbaga hindi rin lang basta-basta natin ililikas, so kailangan din natin magkaroon din tayo ng mga reserve na ipapakain natin sa ating mga hayop. So yung paglilinis din ng mga irrigation canal upang maiwasan ang pagbaha at mapabilis ang pagdaloy ng tubig. Then yung pagpaplano o pagpapaliban ng paglalakbay sa dagat dahil sa posibleng malalakas at matataas na alon. Ito yung para sa ating mga mangingisda sa dagat, no? Para sa kanilang safety. Ganun din yung pagpaplano o pagpapaliban. Tapos na to. So yung pinaka-importante din yung regular or close coordination natin with Pag-asa at yung pagsusubaybay natin sa mga ulat panahon. Kasi lalo na pag yung malalakas na bagyo, mga super typhoon, so parang every 3 hours yata or 6 hours naglalabas ng advisories ang Pag-asa. So dapat talagang closely monitored natin yon dito sa amin sa DADRRM OPSEN para kumbaga maiparating din natin sa ating mga magsasaka at ating mga mangingisda. Ayun. At ang binibigay po nitong mensahe, of course, isa sa mga magagandang natin po from DA ay yung pagiging proactive po natin pagdating po sa mga updates nito na pinoprovide ng ating DRRM OPSEN. At marami pong mga channels na available para po sa ating mga magsasaka at mangingisda para po tayo ay properly advised kung ano yung gagawin natin at hindi masayang yung ating mga pinaghirapan na mga pananim at mga alaga po ng mga isda panghuli po sa ating or para po sa ating kabuhayan. At dahil po dyan, meron din pong papel ang ating mga lokal na pamahalaan. Ano po ba ito, Mamping? And of course, sa ating community po, na hand in hand pong natutulungan para po sa mabilis na pagbangon pagkatapos po ng mga sakon ng ating nararanasan. Okay. So tama ka doon, Miss Ella. No? Actually, malaki ang papel ng mga lokal na pamahalaan at ng komunidad sa mabilis na pagbangon. Dahil sila yung unang kumikilos or sila yung unang nagre-respond sa pagtukoy ng pinsala, pagbibigay ng agarang tulong, at pag-aayos ng mga pangunahing serbisyo tulad ng kalsada, tubig, at yung mga evacuation centers natin. No? So importante yung evacuation centers natin na yan kasi kumbaga, yung bawat
lokal na pamahalaan, isa sa mga ano ng kanilang local DRRMO ay yung paglalagay ng mga evacuation centers para sa mga tao, at tayo pinupush din natin na magkaroon din ng evacuation center for our mga livestock and poultry natin. Kasi pag ganyang halimbawa, may mga pagbaha, tapos yung pagputok ng vulkan, importante din talagang may mapaglagyan tayo ng ating mga livestock and poultry. Kasi otherwise, malulunod sila or mamamatay sila. So yung mahalaga rin yung pagtutulungan ng mga residente sa pamamagitan ng bayanihan upang mas mapabilis na maibalik ang normal na pamumuhay at matulungan ang mga pinaka-apektadong sektor. Mas magiging mabilis at epektibo ang pagbangon kapag may malinaw na plano at polisiya ang lokal na pamahalaan, at aktibong pakikilahok ng komunidad sa relief, rehabilitasyon, at lalong-lalo na ang pagpapatupad ng programa at proyekto na nakatuon sa prevention and mitigation pillar ng DRRM. Ayun, napakaganda po ng konsepto rin natin. Nabanggit natin yung bayanihan. Dito nga po ay kahit modern times po, kailangan pa rin natin ng kumbaga yung meron kang pakialam sa ating kasama sa komunidad. Lalong-lalo na nga kapag kailangan ito sa panahon ng mga kung anumang kalamidad na hindi naman natin winish. Pero kapag nandyan ay kailangan talaga na tayo ay may pakialam sa ating mga kasama. And of course, bilang pangwakas po, Ma'am Ping, ano po ba yung mga pinakamahalagang aral na dapat nating tandaan upang maging ligtas at matatag sa harap ng anumang kalamidad? So ang pinakamahalagang aral ay laging tayo maging handa, makinig sa mga opisyal na babala, at unahin ang kaligtasan ng buhay kaysa sa ari-arian. Siyempre, kailangan talaga yon. Unahin natin yung ating mga pagliligtas ng ating mga sarili. So sa ganitong paraan, mas magiging ligtas tayo at mas mapabilis makabangon ang pamilya at komunidad matapos ang anumang kalamidad. So palagi talaga tayong paigtingin natin yung ating pagkahandaan at yung mga programa natin na pang prevention and mitigation talaga. Kasi sabi nga nila, mas malaki yung nagagastos kaysa sa rehabilitasyon kaysa doon sa magagastos natin doon sa prevention and mitigation pillar ng DRRM natin. Ayun nga po, at para po sa ating mga tagapakinig sa nakatunghay po ng ating pag-uusap so far together with Ma'am Ping, meron pong mga nakahandang tulong at assistance ng ating Department of Agriculture pagdating po sa usaping po ng ating paghahanda sa sakuna. At dahil po dyan, Ma'am Ping, saan po ba yung mga official channels kung saan pwedeng makipag-ugnayan po yung mga interested or even yung ating mga affected areas maybe sa inyo pong tanggapan kung meron man po silang karagdagang katanungan? Yes, Ms. Ella. So, maaari makipag-ugnayan ang publiko sa DADRRM Operation Center sa pamamagitan ng ating telepono bilang 02-8929-0140 or 8273-2406. Or maaari rin kayo magpadala ng mensahe sa ating Department of Agriculture DRRM Operation Center Facebook page. Makikilike at makifollow na rin po. Ayun. At kung kayo nakalike at nakafollow, talaga pong mauuna po sa inyo ang marami pong mga impormasyong kaugnay sa ating ulat panahon, mga official po nating dapat na tinitingnan at binabantayan dahil naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Ang Hulyo po, once again, kagaya po na nabanggit ni Ma'am Ping early on, ay ang National Disaster Resilience Month. And with that, nakasama po natin ang ating pong OIC Chief ng Field Programs Operational Planning Division ng Department of Agriculture, Ma'am Perla Hines. Maraming salamat po, Ma'am Perla. Thank you, Miss Ella. Salamat sa pag-imbita po dito sa inyong programa. Sana po makatulong tayo sa mga ating mga kababayan, lalo na sa ating mga magsasaka at mga mangingisda. So, mag-ingat po tayong lahat at palagi po tayong maghanda para sa mga kalamidad. Ayun. Salamat po. Fondly called Ma'am Ping namin po dito sa DA. Thank you rin po kay Ma'am Cheryl Suarez ng DA AFID para sa bahaging ito ng ating programa. And of course, kina Sir Herbon. Thank you so much po sa lahat ng mga staff na tumulong. Hindi ko na po nabanggit lahat. Pero once again, maraming salamat po, Ma'am Ping of FPOPD. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV.
agapay ng sambayanan. At narito po ang Unlad Komunidad o UK dito po sa segment na ito. Katuwang natin ang Philippine Rural Development Project. At para sa araw na ito, makasama po natin si Ginoong Erickson M. Giao, manunulat mula sa PSO North Luzon, InfoAce. Ngayong umaga dito sa Unlad Komunidad, mapapakinggan natin ang kwento at karanasan ng isang residente at magsasaka sa isa sa mga barangay sa bayan ng Masinloc, Zambales na sakop ng gagawing daan sa ilan ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project Scale Up. Sa ating panayam rin sa kanilang punong bayan ay ating maririnig ang kasalukuyang sitwasyon ng mga daan at tulay sa kanyang nasasakupan ng mga barangay, dahilan upang magbungkahi ng proyektong Improvement of Baloganon Sitio Coto Taltal Farm to Market Road and construction of 11 bridges ang lalawigan sa tulong ng DIPRDP Scale Up. Ayon kay Mayor Hazel Lim, ang sirasirang daan at lumang mga tulay papunta sa Barangay Baloganon, Tapuwak at Taltal ay nagpapahirap sa mga magsasaka sa pagtransport ng kanilang ani sa merkado. Aniya, mas napapagastos pa sila dahil bukod sa malaking input cost, dagdag pa sa gastusin nila ang hirap sa transportation. Ito ang isa sa mga rason para sa lalawigan na bumuo ng proyektong kapagbibigay ginhawa sa pang-araw-araw na buhay ng mga residente sa nabanggit na mga barangay. Ang pinakamahirap po kasi dyan is yung transport ng goods, especially agricultural produce to and from Barangay Taltal, Baloganon to the market. Hirap po sa market access yung farmers natin. So, ang laki po ng land na nasasayang dahil syempre kung ikaw ay farmer, hirap ang laki ng input cost hindi lang sa pagtatanim, pati sa pagtransport madadagdagan ka pa. So, aside sa struggle ng farmers natin, most of our facilities ng agriculture is located at kilometer 4 or the 4th kilometer of this road. Nandun yung mechanical dryer natin ng palay, nandun din yung ating paggiling ng palay na kung mas may access at hindi mahirap idala sana yung ani doon, mas mamomotivate ang farmers na ipakiskis yung palay nila. Kasi ang nangyayari kapag imbis na sila yung magpakiskis at magbenta ng bigas, dahil malayo nga yung facility, ay mas pinibenta na lang nila yung palay nila sa traders. Which is, traders yung kumikita. At pag nakiskis na, ibabalik sa bayan namin, tapos kami primary buyer. Mataas na. Ang mga kasalukuyang istruktura sa kahabaan ng proposed road improvement ay kinabibilangan ng mga kalsadang may sirasirang konkreto, hindi magandang kondisyon ng graba at drainage at 11 tulay na bakal na kailangang palitan. Para kay Joel Salem Maru, isang residente ng Barangay Baloganon, ang proyektong daan na hindi lamang mapapabilis ang biyahe kundi gagawin pa nitong ligtasan maayos ang transportasyon ng kanilang mga produkto. Bali, ang pangunahing ani po dito ay palay dito po sa aming lugar. Sekundarya naman dito ay mga iba't ibang klaseng gulay na mula po dito sa aming sitio. At napakahirap para sa amin, unang-una ang aming kalsada, dinadaanan. Sa tuwing kami po ay bumabiyahe ng aming mga produkto mula po rito hanggang po sa pamilihang barangay bayan. Tuwing tag-ulan, napakahirap dahil andyan po ang putik, malalaking bato nagsisilabasan. Siyempre kung dadaanan ng tubig ang kalsada, magsisilabasan po ang matatalim na bato, malalaki. Napapahirapan po kahit na kulong-kulong ang gamit dito karamihan, hirap na hirap po ang biyahe mula rito sa amin hanggang sa aming bayan, pamilihang bayan. Nasa 1 oras mahigit po ang kuto mula po National Highway ng aming barangay, at ang dito sa akin na uupuan po ng mga tulad ko farmers dito ay nasa 20 minutes siguro. Normal po ang takbo, nasa 60 kph siguro ang takbo ng sasakyan, nasa 20 minutes. Pero kung ito ay mabilis, nasa medyo kamay kabilisan, nakukuha po na 15 minutes or 12 minutes. So siguro kung napaganda po at napaayos ang aming kalsada, makukuha pong 5 minuto hanggang 6 na minuto or 5 minuto.
ang takbo mula dito sa amin. So ito po ay malaking tulong sa amin dito dahil mapaiksi ang oras at takbo at kahirapan ng paglakbay ng aming mga sasakyan dito sa aming lugar. Ang hirap ng mga residente ng Barangay Baluganon, Tapuwa, Kataltal ay malapit na mapalitan ng ginhawa dahil ang proyektong daan ay naaprubahan at kamakailan lamang ay nabigyan ng no objection letter ng DA National Office, signos ng pagsisimula ng implementasyon ng proyekto. Sa habang 26 kilometers at halagang 727 milyong piso, ang proyekto ay ang tinaguriang pinakamalaki at pinakamahabang proyektong infrastrukturang daan sa kasaysayan ng PRDP na direktang magsisilbi sa mahigit 2,300 hektarya ng lupang pang-agrikultura na susuporta sa produksyon ng mangga, palay at iba pang mga pananim. At inaasahang mapapakinabangan ng mahigit 1,500 magsasaka at humigit kumulang 4,500 na sambahayan kabilang ang mga katutubo. To PRDP and World Bank, on behalf of LGU Masinloc, we'd like to thank you immensely for this project, for helping us fund the Farm to Market Road, and for allowing LGU Masinloc to be part of this landmark program that will surely benefit not only farmers but consumers all over the Philippines, and for marketing our prized mangoes all over the world. Thank you. Ang iBuild project na improvement of Baluganon Sitio Coto Taltal Farm to Market Road and construction of 11 bridges ay isa lamang sa maraming proyekto ng DA-PRDP Scale Up na naglalayong maitaas ang ani at kita ng ating magsasaka at mangingisda. Para sa iba pang mga proyektong DA-PRDP, patuloy na makinig dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project Scale Up. At abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DA-PRDP tutok lang sa Unlad Komunidad dito sa Maunlad na Pilipino 702 DZAS. At sa bahaging ito, hatid po yan sa atin ni Binibining Ira Cruz. Walang iba, kundi ang ating Agri-Trivia segment. Good morning mga ka-agri! Narito na tayo sa ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Batid ba ninyo na mas pinalalakas ng Department of Agriculture at Philippine Statistics Authority ang paggamit ng makabagong teknolohiya upang mapabuti ang pangangalap ng datos sa agrikultura at mapatatag ang food security ng bansa? Nagkasundo ang DA at ang Philippine Statistics Authority o PSA na palalimin ang kanilang pagtutulungan sa pangangalap at pagbabahagi ng tumpak at napapanahong datos. Layunin nitong mapahusay ang pagpaplano sa produksyon ng pagkain, logistics at pamamahagi ng suporta sa mga magsasaka at mangingisda. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr., mahalaga ang maaasahang impormasyon upang makagawa ng tamang desisyon at matukoy kung saang lugar kinakailangan ang agarang interbensyon ng pamahalaan. Samantala, sinabi naman ni National Statistician Claire Denise Mapa na gumagamit na ang PSA ng satellite technology at artificial intelligence o AI sa pagtataya ng produksyon ng pananim. Mas magiging epektibo pa ito sa tulong ng verifikasyon ng DA sa mismong mga sakahan. Binigyang diin din ni Secretary Chu Laurel ang kahalagahan ng muling pagpapalakas ng hanay ng mga agricultural extension workers upang mas mabilis na makalikom ng datos mula sa mga komunidad at agad na matugunan ang mga pangangailangan ng mga magsasaka at mangingisda. Inaasahan din ng DA na makatutulong ang isasagawang bagong national census ngayong taon sa mas tumpak na pagtaya sa pangangailangan ng pagkain ng lumalaking populasyon at sa mas mahusay na pagpaplano ng produksyon sa hinaharap. At iyan ang ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Magandang umaga, ito po si Ira Cruz. Muli po, sa lahat ng mga naipabaon po namin sa inyong bagong kaalaman, hopefully, nagpapasalamat po kami ulit sa opportunity na kayo po ay aming mapaglingkuran sa pamamagitan ng MNP.
Ang Maunlad na Pilipino po ay programang pangradyo na hatid sa inyo ng Department of Agriculture, and Fisheries Information Division. At para sa pagkain kaisipan, mula sa unang aklat ni Isaías, Kabanata 40, talata 31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ulit ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapoy ng Sambayanan. Of course, may himpilan po sa Ortigas Center, Pasig City, at kasapi po sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Once again, thank you po sa aming DZAS family na katuwang sa bawat episode na hatid namin sa inyo and sa inyo po na listeners. Ay taos puso po kami nagpapasalamat. Kita-kits po ulit tayo next Saturday 5 to 6 in the morning, and kasama po ang lahat ng katuwang sa programang ito, kabilang si Binibining Ira Cruz. Ito ang Maunlad na Pilipino. Hanggang sa muli po, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Once again, ako po si LR Siaga. Enjoy the rest of the weekend! Inaalay aking mga kamay, buong lakas akong Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.